Alam mo minsan nakaka-depress talaga manood ng balita ngayon. Corruption dito, power struggle doon, palpak na sistema, para bang walang pag-asa. At bilang small entrepreneurs, parang gusto mo na lang magtanong, ano ang laban ko kung ganyan ang nangyayari sa taas? Pero ito ang katotohanan. Life moves on. And guess what? Habang nag-aaway ang mga politiko, tayong mga small business owners, tayong mga nasa baba, tayong mga tao, tuloy-tuloy pa rin. Kasi kung titigil tayo, titigil ang ating komunidad. Isipin mo, yung sari-sari store na bukas araw-araw, kahit mahal ang bilihin, nagbibigay ng abot-kayang pangangailangan o produkto para sa kanilang komunidad. Yung nagluluto ng mga ulam, nakakapagpakain ng mga pamilyang wala ng oras magluto dahil sa trabaho. Yung rider o helper na binabayaran mo linggo-linggo, malaking tulong yon sa pamilya niya. Ito ang hindi nakikita ng nakakarami. When politics fails, we keep the economy alive. Hindi ang mga nasa malalaking opisina, kundi yung mga maliliit na negosyante, yung mga naghahanap buhay na bumabangon araw-araw, gumigising araw-araw para magbukas ng tindahan, mag-deliver ng mga produkto, o gumawa ng serbisyo. Kaya oo, depressing ang mga balita. Pero huwag nating hayaan na kainin nito ang ating mga enerhiya. Dahil may role ka, may purpose ka, may laban ka. Ang tunay na resistance natin bilang mga negosyante ay hindi ang mag-away sa kalye o mag-away sa mga Facebook comments. Ang resistance natin ay ito. Patuloy tayong lumikha, patuloy tayong nagbibigay ng trabaho, at patuloy tayong nagbibigay ng pag-asa. At kung tinatanong mo kung may saysay pa bang magsumikap or magsikap sa panahong ito, ang sagot ko ay oo. Dahil bawat maliit na negosyo ay may ambag. At yung ambag na yon, mas malaki pa minsan kaysa sa mga pangako ng politiko. So keep going, keep building, keep leading. Hindi lang para sa kita mo, kundi para sa pamilya mo, sa komunidad mo, at sa susunod na henerasyon. Politics may fail, but entrepreneurs find ways. And when we do, society survives.